Eto, unang-unang good news, oh. Actually, hindi naman natin kung makukonsider ba siyang good news. Pero, ito kasi. Ito, asa na? Puntahan natin. Ayun. Yun. Sabi rito, no? Ano ko babasahin to? Ayan na. Mga mandirigma natin dyan. Siyempre, VMB family, si Reza Force, and then the rest, of course, yung mga tropahan, mga karayuman ng ating kapatid na si Tolnyolo. Ayan na. Sana, hanggang makinig tayo. Maganda. And then, siyempre, makipag-engage kayo dyan mamaya-maya. Pagka right after nung topic natin, saka tayo magbatian ulit. Ayan. So, magandang gabi po sa lahat. Simulan na natin. Ito, sabi rito ng politiko, no? Senator Bato de la Rosa, who's been hiding in recent months as Senate President Vicente. Wait nga lang. Asan ba yung natin? Test. Ayaw pumasok dito. So nalilito ako eh. Pero malakas yung natin ha. Malakas yung mic natin. So ulitin, back to tayo. So sabi ng Politiscoop, Senator Bato de la Rosa, who's been hiding in recent months as Senate President Vicente Soto III for permission to use the Senate mansion in Baguio City as accommodation to his family for the CSAFP Cup 2026. Tigas na mukha, no? Matigas sa mukha. Pucha, hindi na pumapasok. Pucha, may humihingi pa ng pabor sa Senado. Walang niya, oh. Politico, however, learned that De La Rosa's request is poised to be rejected. Hindi, kasi nakita ko naman kanina, no, it was like, it's gonna be rejected kasi parang may ginagawa doon sa mansion na yun. Pero, no, puntahan natin to. Grabe, tigas na mukha nito ni Bato de la Rosa. Pucha, hindi ka na pumapasok. Puta, hindi ka pumapasok, sumasahod ka pa. 'Di ba? Ganon ka bangis to si De La Rosa. Biruin mo. Asan yung natin dito? Ayan oh. Hindi ka na pumapasok, sumasahod ka pa, tapos may request ka pa. Pucha, yun ang matindi kay De La Rosa. Grabe, yun ang makapal mooks. Tama. Kabiruin mo, iba talaga pag DDS eh. DDS, utak luga, DDS tanga. Utak luga ang pungal. Grabe kapal ng mukha, no? Hindi, alam nyo, kasi ilang buwan nang hindi pumapasok, 4 months, tas kanina nung nakita ko medyo, sabi ko puta, buwis ito si Bato. Oh. Yun, di ba, maga pa lang, nagkumalat na yung mga na yan eh. Yung pakita, no, yung letter niya. I think, I'm really not sure if he was addressing to Senator Risa Ontiveros and then, hindi ko alam kung paano yung ginawa niya. Pero I think Senator Soto rin nakadirect. No, ayon sa lumabas na kasi na dokumento, humingi umano ng pahintulot tong si Bato de la Rosa, no? Na gamitin yung Senate Mansion ng Baguio bilang accommodation ng kanyang pamilya para sa isang event. Piruin mo, no? May sahod ka na, boy, eh. Gusto mo pang Ang problema kasi hindi siguro, no? Safety, ewan ko, may ba? Ba't kailangan ang tigas na mukha? Walang yan, no? Ngayon may mga ulat no na maaaring ma-reject nga yung kanyang request. Sa ganito mga usapin, mahalagang tandaan no na ang paggamit ng government facility ay may malinaw na rules at approval process. 'Di ba? Kaya bawasan mo yung tigas na mukha mo. Bato, langya ako. Gasmati ang kamoks eh. No?
Ba't nawawala yung ano natin? Layo na pala ng ano natin. Oh, hindi. Okay na tayo dyan. Sana, ako, maybe we can, dig deeper. Sana, kutya, kung ayaw nyong tanggalin si Bato, Senator Soto, kaya nananawagan din kami. Kung ayaw nyong tanggalin si Bato dahil sa mga tsuktsak-chenis nyo, mga pautot dyan sa Senate, mga proseso-proseso, o kaya yung mga sinasabi nyo, mga parliamentary tsuktsak-chenis, guys, sana ang hiling lang namin, baka pwede naman. No? Baka pwede po naman. Kahit tanggalin nyo lang yung sahod. Na i-implement nyo na dyan yung no pay, no win. Ay, hindi. Iba pala yun. Sa ending pala yung sinasabi ko. Sorry naman, sorry. Iba pala yun. Sa ending pala yun. Dapat, no work, no pay. Baka pwedeng sampulan nyo na yan. Yung no work, no pay dyan, pangunahan nyo na. No? Oh. Siyempre, kaya ako talaga, hintayin natin yung final decision ng Senado kung papayagan o hindi yung request. Pero talaga, sana kung hindi payagan, dapat hindi payagan para walang matigas sa muka. Pero yun nga, according dun sa kaninang nakita ko, no? Mukhang hindi nga mapapayagan kasi merong ginagawang renovation dun sa facility na kung saan, dun sa Senate Palace, Senate Mansion. Okay? So, ayun. Alam mo, entitled naman sila ron eh. No? Ang problema lang, kasi hindi ka pumapasok ba to eh. Kaya lang, ayaw pumasok pero butya gustong... Oh, anyways, punta na tayo dito sa ano natin. Dun sa ating susunod na tatalakayin. Laki ang i-zoom in ko dito sa akin para hindi na kayo maapektan dyan. Siyempre, ngayon naman, no, mga mandirigma, mga karayuma, balikan natin ang main issue tungkol sa 18 dating sundalo na iniimbestigahan ng NBI. Kasi ayon dito no sa Global Daily Mirror, sabi, kami na bigla ang may kasalanan. Aba, butya, utak luga. DDS, utak luga. Butya, hindi. Kaya syempre nga eh. Ayaw magpaimbestiga nyo, ganon? Ano kayo, tukmol? Oh, sabi dito, former Congressman Mike Defensor laments the treatment of 18 ex-soldiers after the National Bureau of Investigation or NBI issued a subpoena against them in relation to its probe into their 805 billion corruption expose against high-ranking officials. 16 of the 18 ex-soldiers alongside their legal counsel, Attorney Levito Baligod, appeared before the NBI on March 12, 2026 to comply with subpoena. Defensor and his wife, Julie Defensor, were also summoned by the NBI to make an appearance. Oh, syempre, una, yung asawa mo kasi, 'di ba? Since yan na yung huli nating nabanggit, yung asawa mo, 'di ba? Yun yung pinaghihinalaan na sumundo eh. Sabi niya kasi, hindi naman ako yung sumundo eh, asawa ko. Dali asawa mo. Hindi, sasakyan daw kasi ng asawa. Yun yung ano, 'di ba? And then, from 18, naging 16 lang. 'Di ba? Kasi yung iniimbestigahan na mga na 18 Marines, kung bakit wala daw yung dalawa. Umattend kasi sila sa NBI kahapon. Yung dalawa, yung isa yata, may sakit yung asawa, kaya may excuse letter. Tapos yung isa, hindi ko alam kung may sakit din, parang ganon, no? Importante pa naman yung isang kupal na yon. Alam nyo, no? Pucha, may mga suot pa sila talaga na Marines, pang Marines yung sa likod eh, yung simbolo ng Marines. Grabe oh, kung ako mga Marines, pucha, sasapakin ko yung mga yan eh. Kasi hindi ako Marines. 'Di ba? Pucha, biruin mo, kinakaladkad yung pangalan nyo. Kinakaladkad yung yung Marines diyan sa ganyang kabulastugan. Pucha, biruin nyo yan, no? Wala eh. Oh.
Alam nyo, ito ayun nga, ang tawag dito, tapos marami pang ano dyan eh. Meron pa dyan yung bintang din naman nila ni Matibag, ni Director nakain ko yung mic, buisit. Sobrang emote na emote eh. No? Palong-palo. And then, yung ano no, yung hindi ko pa sigurado eh kasi pagkakasabi lang ni Matibag, no, is 8 diyan hindi nagtatrabaho kay Saldico para sa kanya at inoobserbahan pa. So ngayon, marami na nag-speculate, no, posible, no? Malaki ang posibilidad na ang isa sa mga 8 sa mga yan baka nagtrabaho kay Sara. Pucha, biruin mo, no? Kinaladkad ka ng ganun-ganun. Wala lang. Basta gusto ko lang kalad ka rin. Kalad ka rin. Sino? Puta, yung pangalan ng Marines. Tapos, bintang kay Saldico raw nag-aano. Eh, yung una pa, isa pa pala, yung isang umabsent, di ba 16 lang sila, umabsent. Yung isa sa umabsent dyan, hindi yung umabsent, siya yung nagsasabi na nakasama niya si Saldico sa air taxi or sa eroplano. Pero wala sa record ng air taxi na nung panahon na 23 to 2025, walang pagkakataon na naging sa eroplano. Eh, sagot naman ni Baligod, 2022 nangyari yun eh. Pucha, sagot ko naman, paano nangyari yun? 2022, baka si Duterte pa yung presidente nun. Di ba? Kung si Digong pa presidente nun, let's say, December, sinong gumawa ng Sinong gumawa ng pondo para kay PBBM para magkaroon ng dun? 'Di ba? Para makapag-deliver kay PBBM ng 2022. Paano makakapag-deliver ng 2022 ng yung binadgetan na ni Digong? Magiging presidente si PBBM, ito budget niya. Papadalan mo, sasakay kayo ng eroplanong kasabay mo si Saldico, patay! Wala, malabo yun. No? Talagang para sa atin, ubod ng labo yun. Pang utak DDS lang yun. No. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor, tila nagtataka siya kung bakit, no, ang mga whistleblowers mismo ang iniimbitahan matapos sila maglabas ng alegasyon tungkol sa umano'y malaking corruption expose. Talaga si Mike Defensor, alam nga naman, syempre bago yan ipasa doon, bago gawing or tanggapin ng ebidensya ng Korte Suprema, no? Eto, narinig ko lang eh. DDS, utak luga. Hindi siya nagmamagaling ako. Pero kaya hindi ko kiniklaim na akin to. Narinig ko. Sabi, talaga daw dapat kay Tol Tapuan. Sabi rin ni Fiscal EJ, dapat talaga imbestigahan muna bago tanggapin niya ng korte yung mga ebidensya. Biruin mo, kung gano'n ang gagawin, magparatang ala na magparatang, tas tatanggapin lang kagad, nga. Pwede nila magbintang, tas imbestigahan na kagad, gano'n. Lumalabas din na 16 sa kanila ang nagpakita sa NBI kasama ang kanilang abogado para sa sumunod sa subpina. Pero kulang ng 2, absent. Ang problema doon, alam niyo problema? Ayaw magpa-scrutinize ng isa-isa. Anak ng tukmol na yan, Anak ng tipaklong, DDS, utak luga. Nangialam na si Topacio. Ayaw daw netong ni Gasolito, no? Na, bakit nga daw? DDS, utak luga. Bakit nyo naman iimbisigan pa isa-isa? Gusto nga namin sabayan na. Pucha, ayaw mag-defense, parang thesis. Ayaw ng kasi gusto group thesis.
Walang niya. Oh. Hindi, pero kaabang ako, ano rin ako dyan ha, medyo naiintriga talaga ako kung anong kahihinat na niyan. Kasi di ba, mamaya dun sa medyo panghuli natin na ano, na topic or panghuli natin tatalakayin, no? Meron isang mas malaking pasabog din dun. Mamaya tungkol din dyan sa 18 ano. Kaya abangan nyo, ha? O syempre, pero alam nyo, sa kabilang banda, mga mandirigma, no? Mga karayuma, mahalaga ring tandaan na kapag may ganitong aligasyon, kailangan talagang i-verify ang testimony, no, ng lahat ng mga involved. Yun naman din yun eh, 'di ba? So, guys, let's end this topic with that. Kakulango. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, dating yung ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, loga, yoga, DDS, DDS. Dating yung ay karton, dating yung ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. May leta na peke, may leta na peke. Ayan na sila, may leta na peke.